Iniimbestigahan ngayon ng National Bureau of Investigation ang mga umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games, partikular ang pagtatayo ng mga pasilidad pampalakasan sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ayon sa National Bureau of Investigation, may ilang malalaking isyong bumabangon. Una, sinasabing umabot sa bilyon-bilyong piso ang nagastos, pero hindi raw nailatag o na-liquidate ng maayos. May mga dokumentong nagsasabing nagkaroon ng mga pondo na hindi malinaw ang paggamit. Pangalawa, may alegasyon na isang pribadong kumpanya ang nakatanggap ng humigit kumulang 10 bilyon sa pamamagitan ng tinatawag na budget insertions o paglalagay ng pondo sa General Appropriations Act. Isang hakbang na ngayon sinusuri kung may batas na nilabag. Pangatlo, pinupunto ng investigasyon na posibleng nilaktawan ang tamang proseso ng procurement sa pagtatayo ng sports complex. Binigyang diin ng National Bureau of Investigation na ang panimulang motibo ng investigasyon ay mga bagong dokumento at impormasyon na may kaugnayan sa FISGOS, ang Philippine League Games Organizing Committee. At iniulat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sila ang nag-umpisa ng pagsisiyasat batay sa mga bagong ebidensya. Ngayon, dumako tayo sa depensa mula sa isa sa mga pangunahing personalidad sa proyektong ito, si Senator Alan Peter Cayetano. Bilang tagapangulo noon ng FISGO, mariing itinanggi ni Cayetano na may ginawang anomalya. Sinabi niya na pinahihintulutan ng batas ang iba't ibang paraan ng procurement, hindi otomatikong nangangahulugang may irregularidad kapag walang bidding. Ayon sa kanya, may mga sitwasyon at pamamaraan na lehitimong nagagamit ang alternatibong procurement, lalo na kung may mga sitwasyong nangangailangan ng mabilisang pagkilos o espesyal na kondisyon. Para sa konteksto, ang New Clark City ay isa sa mga pangunahing proyekto ng Bases Conversion and Development Authority o EC. Saklaw nito ang humigit kumulang 9,450 ektarya at malinaw na bahagi ng pambansang plano, kasama ang National Government Administrative Center at ang New Clark City Sports Hub. Ang kompleks na ito ang ginawang sentro ng kompetisyon noong 2019. Isa pang kapansin-pansin na punto, itinayo ang sports hub sa loob ng 18 buwan ng Philippines at ECA. Sa karaniwan, ang pagtatayo ng mga estadyum ay tumatagal ng hanggang 4 na taon, kaya't nagpukaw ito ng tanong kung paano nagawa ang mabilis na konstruksyon. Isang usaping mahalaga sa investigasyon dahil maaaring kaugnay ito ng procurement at kontrata. Sa kabuuan, narito ang mga susi sa investigasyon. May alegasyon ng bilyon-bilyong piso na hindi na-liquidate ng maayos. Isang pribadong kumpanya umano ang nakakuha ng 10 bilyon sa pamamagitan ng budget insertions sa General Appropriations Act. Ito'y nagdududa sa proseso ng procurement ng sports complex. Ang National Bureau of Investigation ay kumikilos batay sa mga bagong dokumento at impormasyon na naugnay sa FISGO. Itinanggi ni Senator Cayetano ang anumang irregularidad at ipinaliwanag na may mga lehitimong alternatibo sa procurement. Ang New Clark City, isang NICE flagship project na sumasaklaw sa libu-libong ektarya, ay itinayo ng mabilis, 18 buwan lamang, sa pamamagitan ng NICE Philippines at ECA. Ang investigasyon ng National Bureau of Investigation ay patuloy, marapat na subaybayan ang mga susunod na hakbang, partikular kung mayroong formal na kaso, mga deposisyon, o kung alin ang magiging legal na batayan ng mga susunod na aksyon. Mananatiling mahalaga ang publiko at media sa pag-alam ng mga detalye habang umuusad ang proseso. Babanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa depensa. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition. Sir, noong 2021 na-dismiss ng Ombudsman yung case against Secretary Vince Dizon about the 2019 Southeast Asian projects. Ano pong, will it affect this case? Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Vince Dizon dito. Because I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Vince Dizon kung siya dating BCDA na chairman. Ano po? So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang Ombudsman. Kami naman po rito mag-iimbestiga rin and will do a referral
So fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PhilCog na dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PhilCog, which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito parang foundation, parang pang inano mo rito, yung sa Napoles doon, mga foundation yan. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga officials, yung mga uniform na binili, yung pong pagkain na sinasabi dyan, chicken longganisa raw, tapos may allegation na kikiam. Magtatanong po tayo ng mga ganun. Alamin po natin yan. Kaya po tayo nagpa-fact-finding. Para sa akin nga, katunayan, hindi nga dapat na nagagalit yung mga malalagay sa investigation. Kasi fact-finding, this is the opportunity na ipaliwanag at masagot. At kaya natin pinapaalam sa publiko dahil gusto natin ng publiko magkaroon ng kaalaman sa pangyayari para hindi nagkakaroon ng speculation at pagbibintang. Director, isa yung po sa tinatanong is yung tungkol sa timing. Bakit po napunta tayo ngayon sa investigation? Ano po ba yung mga, ba't naging ganito yung timing? Is this a coincidence? Paano pong ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayo mga dokumento at ebidensya para mag-imbestiga ng krimen? Teka muna, mukhang mali yata yung timing. Hindi po ba't pag pumasok yung investigation at krimen, kaagad-agad dapat nating aksyonan? Direk, isa pa po kasing sinasabi para daw, parang intimidation daw po ito, para hindi kayo matanong ng tough questions po sa pagharap mismo. They can ask any question. Kasi po, nandoon po sila eh. Bakit ka atras? Kayo na nga nagsabi, sila na yung nagsasabi dyan. Narinig ko si Senator Robin Padilla nung sabi niya, di ba po ba pag may kaso, kailangan harapin natin? Tama po ba, di ba? O tapos, at sinasabi naman ng ibang senador, ano ba yung threat? Conditional ba yan o absolute? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Parang yung sinabi po din nila Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, di wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil lang natakot ka lang kung meron kang dapat itago. Hindi po ba? For clarification po, kahit anong tanong na ibato sa inyo sa Kahit ano po, kahit anong gusto nilang itanong, yan po ay proseso. Siyempre, may sinusundan po yung mga abogado. At as long as it will not compromise naman yung aking rights at hindi naman tayo dapat siguro bastusin doon, dapat naman po magalang na pagtatanong. Ganon din po yung gagawin natin dito. Again, ipapaliwanag ko. Pag nagpadala po tayo ng subpoena, hindi ibig sabihin, suspect ka na kaagad eh. Baka hinihingi ng NBI ang tulong mo para magkaroon ng kaliwanagan sa isang usapin. So sir, kahit na absuelto na ang Secretary Vince Dizon, possible na ipasagpina pa rin siya ng NBI para mahingan ng tulong. Kagaya po na binabanggit niyo, hindi siya totally off the hook na? Paano? Well, teka muna, loaded yung question mo na hindi siya off the hook na eh. Pinagsama-sama mo kasi yung tanong mo eh. Inabsuelto siya. So kung ang issue ay usapin tungkol sa kanya doon sa infrastructure, meron na nga sagot. Sabi ko nga, may kopya na tayo galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya doon sa ating iniimbestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Sir, para malinaw for the public, ano bang difference ng work ng PhilCog at saka ng BCDA? Yung sa BCDA, ito yung construction ng sports complex at mga dormitory. Yung sa PhilCog, at tinitingnan natin dyan, yung mga ginawa, uniforme, yung sa officiating, yung mga allowance sa mga atleta, pagkain ng atleta, yung mga travel tickets. Yan, kasama yan kasi may mga sinasabi rito, yung may mga travel agency na mga hindi pa nabayaran. May mga allegation pong gano'n. Hindi ko sinasabing hindi binayaran, ha? Sabi ko may allegation. O yung kaldero, hindi ko alam. Tatanong natin yan kung kanino ba talaga yan. Kasama ba sa BCDA yan o sa PhilCog ba yan? Kaya po tayo may fact-finding. Sir, may timeline na ba kayo kung kailan kayo magpapatawag ng mga resource person for that, yung mga dating opisyalis ng PhilCog at ng BCDA? We're coming up with a list para sunod-sunod na kung sino yung ipapatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero na sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau. Kasama natin mag-iimbestiga rito. Ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit ang mag-iimbestiga nito. Director, kasi clarification
nakakaalam, wala po nakapile na case po regarding po sa Wala pa pong paglilinaw as to the PhilGoc. Ang sabi ko nga, may pondo ng gobyerno na pumasok dyan. Ano ang tanong? Pag may pondo ng gobyerno pumasok, hindi ba dapat isubject sa audit ng Commission on Audit? Hindi po ba? Ano pa ba? Yung mga titingnan natin, may mga pumasok na donasyon, may pumasok na mga donasyon ng mga sports equipment, mga in-kind, may mga nagbigay ng donasyon na pumasok. There are allegations na mga may pondo nang galing sa confidential funds. So titingnan po natin lahat yan. Sir, nabanggit po kanina sir na ang Facebook po ay NGO. It's an NGO. Hindi po siya government entity. Ano po ang difference po na sir kung meron ba? Malaking diferensya niyan kasi yung government entity, sila yung nagpapatupad. Pag NGO siya, siyempre parang private yan. But ang nangyayari dito, yung PhilGoc, sila yung kumbaga sila yung nagpatakbo. Sila yung nag-operational nung SEA Games eh. Doon nangyari yan. At yun yung titingnan nga natin, yung interrelationship ng public officials na nasa PhilGoc at yun nga kung ano yung pwesto ng public officials. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, paano daw po ma-mention yung kanyang magiging speaker, kung yung time na yun, hindi po siya congressman, at kung parang... Noong 2019, siya ay Secretary of Department of Foreign Affairs, hindi po ba? Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya, kasi mas maganda naman nga, pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. But again, I will tell you this, wala tayong pananakot dito. I mean, all of you here, if we are doing our mandate, nagsasagad tayo ng investigasyon, nagsabi pala na mag-iimbestiga, bakit naman ang reaksyon mo kagad na nanakot ka? At para hindi matanong na mabibigat ng tanong, tingnan po natin sa Martes. Lahat ng gusto nilang itanong, sa abot na aking makakaya, ay atin pong sasagutin yan. Having said that, sir, is not allowed yung public official na umupo as chairman sa isang agency? Yan ang isang titingnan natin sa investigasyon natin para nga magkaroon ng kalinawan. Di po ba? Sir, may chilling effect daw po, sabi ni Senator Alan Cayetano, yung pag-iimbestigan dito at parang iniisa-isa na daw sila. So, Well, unang-una, paano mo sasabihin may chilling effect? Meron na po bang botohan kung sino ang boboto for impeachment tsaka acquittal? For acquittal or conviction? Wala pa naman eh. May isip ko ba kung meron by this time, masasabi ko ba ang iboboto niya, conviction or acquittal? Hindi po ba? So paano natin sasabihin? Ang bottom line dito at malinaw na proseso at ebidensya bilang NBI na investigating body, base sa dokumentong dumating sa atin at ilang reklamong dumating sa atin, kailangan namin gawin ang investigasyon. Sir, sabi po ni Senator Cayetano kahapon, sir, na just because walang bidding, may anomalya na. Ano po yung masasabi niya, sir? Because under the procurement law daw po, there are many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya. I agree because there are several modes of equipment under procurement under the Procurement Act. Kaya nga po tayo mag-iimbestiga. Sapagkat ang sinasabi nga natin, gusto nating malaman kung paano ginawa ang procurement. Kung kinakailangang idaan sa bidding, idaan natin sa bidding. Ito na lang po, bottom line, kailangan po natin gawin yung investigasyon dahil nga maraming katanungan. Yun lang po. Okay na. Director, sabi rin po kahapon ni Senator Alan Cayetano na paano naman daw kung sabihin niya magpa-imbestiga rin siya at sabi nga rin po niya kung maging mainit daw yung ulo niyo dahil yung sa NBI Academy daw. Hindi, wag natin palakihin yan because ang context noon, nagbibigay siya ng halimbawa. That is hypothetical. Kasi malabo naman yun na magkaroon na ng contractor dahil yung lupa nga hindi pa naitatransfer sa amin eh. Wala pang ang plano eh. So hypothetical yun para maintindihan ng tao. Hindi, at saka hindi mainit ulo ko. Nadirito kayo, in-interview nyo. Sobrang saya ko pa nga eh. sir, tuloy kayo sa engagement nyo sa Thailand next week kasi mag-test ng testimony. Wala na, hindi na natin itutuloy. Hindi na tayo pupunta ron. No? Representative po ng NBI. Meron, may pupunta. Actually, pinapunta na natin yan na rin, total, natanong nyo yan. Yung kasi yan, hindi naman siya ordinary na conference. I mean, it's a conference to be attended by yung counterparts namin sa Asian region, na darating si Director Kash Patel ng FBI. Kung maalala nyo,
ang NBI nakatuwang ng FBI na ibalik yung one of the most wanted sa US sa mabilis na panahon. Katunayan, pinadalan pa ako ng personal letter ni Director Kash Patel to extend his gratitude at pag-congratulate sa atin. And because of that, mabibigyan sana tayo ng pagkakataon doon sa Bangkok nang on the side, magkaroon kami ng face-to-face na personal meeting, which is will rarely happen na ang NBA Director nagkakaroon ng pakikipagpulong sa FBI Director. So sayang yung opportunity na yun because we will discuss a lot of issues and sharing of intelligence network, tsaka yung mga kung paano kami makapagtulungan. So yung pinurgo na lang natin, and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion, tsaka sa ibang lugar na lang para magawa natin yon. Director, last na, meron po ba kayong direktang message kay Senator Alan Peter Cayetano? Wala naman, pero katulad niya na palagi nagdadasal, ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin or anuman. Ang sa akin lang, ang NBI po, we are just doing our mandate. And as always, ang message natin, no one is above the law. Yes, ano ba? Tama na, ano na? Tatanong nyo na lahat, ano ba? Being the final witness, sir, sa Article 4. That is already impeachment. I cannot answer that. It's the impeachment court who can answer that. Okay?